Thank you. Maraming salamat. Unang-una po ay hayaan niyong batiin ko yung mga kapwa ko, mga elected officials dito sa ating syudad sa Parañaque sa pamumuno ng ating barangay chairman, Barangay Captain Jeremy Marquez. At ang kanyang mga kasamahan sa barangay council, nandito po sina Kagawad Alfred Lasatin, Kagawad Richard Moreno, at ang ating SK chairman na si Kim Delubio. At pinabati ko rin yung ating treasurer na si Mr. Salaveria. At sa inyong lahat, magandang umaga sa inyong lahat. Unang-una ay nais kong i-congratulate yung ating barangay council. In particular, Captain Jeremy Marquez, sapagkat ito siguro ang isa sa pinamalaking barangay assembly na nakita ko. I remember last year, doon tayo sa ating barangay hall, doon sa taas. Pero ngayon, talagang very well organized ito. And this is the very spirit of the barangay assembly as provided for by our local government code para yung barangay natin ay magbibigay ng parang katulad ng ginagawa ng Presidente, yung State of the Nation address ng Presidente, sa kanila naman yung State of the Barangay address ng ating barangay council. And talaga napakaganda. Halos lahat nandito sa pagpulong na ito. Ako naman bilang kongresista ay magbibigay ng ulat sa inyo. Una, yung trabaho ko sa Kamara ng Representante. Bilang isang congressman, ang trabaho ng isang kongresista ay maging inyong tagapagsalita, inyong maging boses sa Kamara ng Representante. At nais ko sabihin, dito naman lahat ay ginagawa ko upang sa ganon ang boses ng 2nd District ng Parañaque ay naririnig pagdating sa mga pinakamasisilan at mga pinaka-importanteng pagtalakay ng national issue doon sa Kamara ng Representante. Pag pinag-uusapan ang energy, ang budget, ang konstitusyon, ang impeachment, justice, katarungan, environment, power, yung trade and industry, transportation, health, at marami pang ibang mahalagang issue, lahat to ay ginagawa ko para matigak na ang boses ng Parañaque ay naririnig sa Kamara de Representante. Maging yan ay sa committee o kaya sa plenaryo. Gusto ko rin sabihin na ang inyong congressman, mula pa po noong 1992, din minsan ay hindi po nag-absent sa sesyon. Hanggang ngayon, 100% perfect attendance pa rin. Dalawa na lamang ang kongresista sa kasaysayan ng Pilipinas na meron kanyang classic record. Yung isa ay yung kaibigan ko na taga Cebu, si Congressman Raul Del Mar. Pangalawa, nais ko rin sabihin na ang inyong congressman, sapagkat pinakikinggan ko naman yung saloobin ng marami. Alam ko na siguro hindi naman 100% ang sasang-ayon dito, pero siguro importante, respeto natin ang ating paniniwala. Maging tayo ay pro o kaya ay con, ang importante tinatalakay natin na mahusay ang issue, ang ating iniisip, hindi kapakanan pang personal, kundi kapakanan ng bayan. Ang inyong congressman, ang isa sa mga namuno para labanan ang pagpapatupad ng House Resolution number 1109 sa Kamara de Representante, yung tinatawag na CONA. Siguro, kung kayo nakapanood ng live coverage ng debate, nakita niyo ang inyong congressman. Ako yung pangalawa na nag-interpolate sa sponsor ng House Resolution 1109 na si Congressman Victor Ortega in my capacity as a senior deputy minority leader of the House of Representatives. Gusto ko sabihin, ginagalang ko po ang posisyon ninyong lahat. Kung kayo ay panig dito, nirespeto ko yan. Kung kayo ay sang-ayon sa House Resolution 1109, nirespeto ko. Kung kayo ay sumasalungat sa 1109, nirespeto ko yan. Ang importante, anuman ang posisyon natin, ang iniisip natin, yung kapakanan ng bayan, kapakanan ng Pilipinas, at siyempre kapakanan ng ating syudad ng Parañaque. Pagdating naman sa mga batas
sabihin na marami na akong batas na ngayon ay naaprobahan na ang third reading. Ang ibig sabihin, kailangan na lamang magkaroon ng bicameral conference committee upang sa ganon ay maging batas na ito. Iba-iba yung mga ginrupo ko yan, yung aking mga panukalang batas. Yung isang sa aking palagay, ang importante, isa sa pinaka-importante mga panukala ay tungkol sa pagpapaayos ng serbisyo ng katarungan sa ating bansa. Meron akong panukalang batas tungkol sa international human rights. At tinatawag na ito yung international humanitarian law na mismo United Nations ang siyang sumusulong dito. Ang inyong congressman ang siyang principal author nito. Sabihin, ako ang number 1 na author sa hanay ng mga author nito. Ang layunin nitong panukalang batas na ito na ako'y nakatityak, ito'y magiging batas sa pag-isa ito sa mga priority measures na in-identify ng tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council na nagpupulong sa Malacanang. Ang layunin nito para matyak na itong mga kasama nating mga naka-uniforme, yung military, sa kanilang pagpapatupad ng kanilang tungkulin ay sinusunod nila yung karapatang pangtao. Lalo na sa mga lugar na merong conflict. Dito sa atin, hindi masyadong maselan yan. Wala naman tayong area of conflict sa Parañaque. Maselan yan sa lugar sa kanayunan. Kaya ito importante, mismong United Nations ay sumusubaybay dito sa panukalang batas na ito. Pangalawa naman ay tungkol sa environment. Ako din ang principal author ng tinatawag na Climate Change Act of 2009. Ito ay aprobado na on third reading. Yung counterpart bill sa Senado na ang principal author ay si Loren Legarda, inaprubahan nila on third reading. Ibig sabihin, ang kailangan na lamang magpulong kami sa isang bicameral conference committee at ito ay tiyak na gagawin namin pagsimula ng sesyon ulit sa Agosto o kaya sa September at sigurado ito ay magiging batas na rin. Again, ito ay napakahalaga sapagkat lahat tayo alam natin tinatawag na climate change, yung global warming, alam natin na napakalaki ng epekto nito. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, tayo isang island republic. Malaki epekto nito sa buong mundo. Kaya napakalaga nitong batas na ito. Meron din tayong batas tungkol sa birokrasya para ayusin yung ating bureaucracy tungkol sa katarungan, lalo na pag-modernize ng Bureau of Fire Protection, ng ating Bureau of Jail Management at saka ng Bureau of Corrections. Kasi ako ay naniniwala